Mapagyamang buhay po mga kamundo mula Hilaga, Timog Silangan at Kanluran saan mang dako ng daigdig naroon ang bawat isa mula po dito sa Pilipinas. Ang inyong pong lingkod, Mundo at Karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay nais ibahagi sa inyo ng inyong lingkod ang tungkol sa ilang kalinawan at pagsasalarawan tungkol sa Chinese zodiac sign na Dragon. Bilang panimula, ang ikalimang bahagi ng 12 taong cycle ng mga hayop na lumilitaw sa Chinese zodiac na may kaugnayan sa kalendaryong Chino, ito lamang ang zodiac sign na kumakatawan sa isang mythic na nilalang, sa halip na isang tunay na buhay na hayop. Ang taon ng Dragon ay nauugnay sa earthly branch symbol na kung bibigkasin ay Shen. Mga kamundo, sa kasalukuyan po ang ating taon ay 2024, kung kaya naman ngayon po ay kapanahunan tayo ng Dragon sa elemento ng kahoy. Ito ay minumungkahi ng isang akademikong mananaliksik na ang karakter sa daigdig na sanga ay maaaring nauugnay sa mga alakdan. Ito ay maaaring sumasagisag sa bituin na Antares. Sa kalendaryong Budista na ginagamit sa Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar at Sri Lanka, ang Dragon ay pinalitan ng Niyaga. Sa zodiac sign naman ng Gurong, ang Dragon ay kinikilala bilang Agila. Ang mga taong ipinanganak sa loob ng mga petsang ito ay maaaring sinasabi na isinilang sa taon ng Dragon, habang dinadala ang sumusunod na elemental ng pagsasalarawan. Mga kamundo, narito po ang ilang talaan kung saan po kayo nibibilang at kung anong elemento po ang inyong kinasasaklawan. Panimula, January 22 hanggang 1928 na magtatapos mula February 9 hanggang 1929, kayo po ay saklaw ng Earth Dragon o Lupang Dragon. February 8, 1940 hanggang January 26, 1941, kayo po ay saklaw ng Metal Dragon. January 27 hanggang 1952, January 27, 1952 hanggang February 30, 1953, kayo po ay saklaw ng Water Dragon. February 30, 1964 hanggang February 1, 1965, kayo naman po ay nahanay sa Wood Dragon. January 31, 1976 hanggang February 17, 1977, kayo po ay hanay sa Fire Dragon. February 17, 1988 hanggang February 5, 1989, kayo naman po ay nahanay under the element sign of Earth Dragon. February 5, 2000 hanggang January 23, 2001, kayo po ay nahanay sa Metal Dragon. January 23 hanggang January 23, 2012 hanggang February 9, 2013, kayo naman po ay saklaw ng Water Dragon. Habang ang February 10, 2024 hanggang January 28, 2025, kayo naman po ay nahanay under Wood Dragon. At panghuli, ang January 28, 2036 hanggang February 14, 2037, sila naman po ay masasaklaw sa umahanay sa Fire Dragon. May karaniwang mga markang spike sa mga rate o pagbabalangkas ng kapanganakan ng mga bansa na gumagamit ng zodiac ng Chino o mga lugar na may malaking populasyon ng overseas Chinese sa taon ng Dragon. Dahil ang mga Dragon na sanggol ay tinuturing na maswerte at may mga kanais-nais na mga katangian na parang humahantong sa mas mahusay na buhay na kilalabasan. Ang relatibong kamakailang kababalaghan ng pagpaplano ng kapanganakan ng isang bata sa taon ng Dragon ay humahantong sa mga isyu sa overcapacity ng ospital at kahit na isang uptick sa mga dami ng namamatay ng sanggol sa pagtatapos ng mga taong ito dahil sa mga strained neonatal resources. Narito naman po ang ilang talaan kung sino-sino nga ba ang compatible at kung sino-sino nga ba ang may conflict sa kapanahunan ng Dragon. Best compatible o best ally ay pagdating sa mga Dragon ay mismong Dragon, Monkey, Rat, and Rooster. Habang ang katamtamang kakompatible naman nila ay Snake, Horse, Pig, Ox, Tiger, at Rabbit. Habang ang kanilang ka-conflict naman o hindi nila makakasundo ay mga kataong pinanganak ayon sa kapanahunan ng mga aso, kambing, o minsan naman Dragon. Narito naman po ang ilang pagkakatugma ng ilang mga palatandaan kabilang ng zodiac o nahanay sa zodiac Dragon.
Kabilang sa lahat ng 12 palatandaan ng hayop, ang monkey ang may pinakamaraming di maintindihan ng mga taong nahanay ayon sa birth year sign ng dragon. So balit sa kabila nito, sila pa rin ang pinakakasundo ng mga taong pinanganak under the birth year sign of dragon ayon sa energy connection. Ang tusong daga o rat ay maaaring maging isang mabuting kasosyo sa dragon upang makagawa ng isang matagumpay na adhikain o layunin sa buhay. Ang mga taong dragon ay maaaring mabuhay ng maligaya kasama ang mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, sapagkat ang snake ay maaaring hadlangan ang dragon mula sa kumikilos ng gusto o sa mga padalos-dalos na mga desisyon o hakbang. Ang mga tao sa ilalim ng mga palatandaan ng tandang, pig, kuneho, kambing, tigre at kabayo ay gustong makipagkaibigan sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of dragon, habang hinahangaan nila ang magandang tindig at lakas ng dragon, sapagkat ang dragon ay sumisimbolo ng kalakasan at tagumpay o health and success. Ang dalawang dragons ay maaaring magkasabay sa isa't isa. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng dragon at ang mga taong kuro ay karaniwang pangkaraniwan dahil pareho silang maringal. Ang mga tao na nararamdaman ng dragon ang masakit sa ulo ay ang mga taong pinanganak under the birth year sign of dog. Pakiramdam nila ay hindi komportable dahil sa malapit na bantay ng mga dog. Narito naman po ang mga pangunahing elemento ng astrolohiya na may kinalaman sa year sign na dragon ngayong 2024. Ang earthly branches po ng dragon by 2024 ay binibigkas bilang Shen. Sa 5 elemento, tayo po ngayong 2024 ay nahanay sa elementong kahoy o wood dragon, habang mangingibabaw naman sa yin yang energy ay ang yang. Okay, ang mga swerte mga numero ngayong 2024 ay 1, 6 at 7, habang pinapaiwas naman ang karamihan sa mga numerong 3, 8 at 9. Sa lumang feng shui din po, ayon sa pagsasalarawan na may kinalaman sa wood dragon, ang maswerte mga bulaklak ngayong taon ay bleeding heart vine at lux 4, habang ang maswerteng kulay naman ay ginto, pilak, dilaw at pinapaiwas ang karamihan sa mga kulay na asul at berde. Mga kamundo, lagi po nating tandaan ang aking pong ibinahagi ay mga gabay po lamang. Gayunpaman at ano paman, tanging Diyos lamang po ang may hawak ng katotohanan na siyang may hakda ng simula at wakas, na siyang pinag-ugatan ng ating buhay at makatwirang hahatol o huhukom sa landasin ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulma nating mga kapalaran. Mga kamundo, lagi po nating tandaan na ang pangangalaga at pagmamalasakit sa mga kalikasan, maging aso at pusa, ay pag-uugatan ng balansing enerhiya ng ating kapaligiran na kailangan nating tamasain araw-araw. Ito po ang mundo at karunungan na lagi po nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.